Yung lahat, kakagising ko lang. Sobra alam niyo naman, yung anak ko lagi kapag bagong gising ako, yan talaga yung nag-good morning sa akin. Kumusta naman kayong lahat dyan, sa lahat ng subscribers ni Mike? Kumusta daw po kayong lahat? Mi, eto ngayon, sobrang ikaw ngayon, parang mas tinitignan at inaabangan na yung mga sasabihin mo sa panahon ngayon, ha? Kung alam mo yan, dahil ang dami kong nakikita. Oh? Kahit yung mga taga, taga Channel 5 yun, taga 7, taga ikaw lahat? Lahat, halos lahat ng media. In-interview ka na ba? Na-interview ka na nilang lahat? Natapos na? Meron pa ako mga schedule sa mga media na siyang pinanggagalaiti ni Maharlika. May nag-send sa akin nung, hindi. Pagbukas ko ng TikTok ko, nakita ko siya. Kasi friend ko siya sa TikTok. Sabi niya gano'n, mga jutang ginames. Sabi niya gano'n, ang dami kong linabas sa pasabog, extraction, kidnapping, chulud, ganyan-ganyan. Hindi niyo man lang pinick up. Samantalang nang lumabas si Pebo sa trial, lahat kayo, hindi kayo magkanta na. Sabi ko, hindi lang, nag-comment ako. Yan lang ba problema mo? Na hindi ko pinipick up ng media. O sige, may message sila, sabihin ko, i-pick up ka, huwag ka nang umiyak. Teka, kasi parang nagsiselo sa'yo eh. Hindi, kasi siguro yan. Kaya hindi siya pinipick up ng media. Baka fake news. Wala namang bago doon, Mi. Diba? Binansagan na siyang reyna ng kapag Mi. Kasi ang mga media, may pinag-aralan yan. Alam nila kung ano yung news na ilalabas nila. Kasi mga credible na tao yan pagdating sa papapahayag ng balita. So hindi mo sila pwede, yung pag nag-content ka, kailangan ilabas ka nila sa media. Hindi pwede naman yung ganon, di ba? Ayaw nilang masunog, di ba? Oo, mawawala yung credibility nila. Hindi po kita sumikat ka sa social media, nagpapasabog ka ng kung ano-ano, dapat pick upin ka ng lahat. Hindi pwede yung ganon. Kaso nga lang, ang nagpipick up sa kanya, sa mga sinasabi niya, yung yung mga nagpapalang fake news, Mi. Di ba? Pero eto ngayon, Mi, mukhang si Harry Roque, binabanatan ka din. Gusto mo bang marinig yung kanyang sinasabi? Oo, sige. Mi, pasok. Po yan, matagal ko na pinapasakit ng gobyerno ito. Hindi na ako ngayon nasa asylum. Ayan, Mi, pakinggan mo maigi, Ito. Pasok. Kasi kung totoo po yan, matagal ko nang pinapagsakit ng gobyerno ito at hindi na ako ngayon nasa asylum sa Netherlands. Hindi na po ako ngayon nawalay sa piling ng aking mga mahal sa buhay. Kung totoo yan na kaya kong papagsakin ang gobyerno ng Marcos. Kung kaya ko pong papagsakin ang gobyerno ng Marcos, pinabagsak ko na po yan. Dahil ang pagkagutom pinakamatindi sa loob ng mahigit 20 taon sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung kaya ko pong pibagsakin ng Marcos, gagawin ko na po yan, ginawa ko na po yan. Bakit? Dahil tayo po ngayon, kinaladkad niya sa kuko ng giyera. Samantalang wala naman. Mi, putulin ko dyan, Mi, yan. Anong masasabi mo dyan, Mi? Walang kwenta. Kasi sinabi mo narinig ko yon na sinabi mo na pababagsakin niya. Doon sa TRICOM. Sinabi mo doon na sinabi ni Roque na kaya niyang pabagsakin ng gobyerno. Magaling siya magpabagsak ng gobyerno. Bakit yes. Umiiyak ng ganyan? Kasi, Hari, ganito yan. Kung sakaling makakarating sa itong usapan namin ng anak ko na sinabi mo, na narinig ko at sinabi ko sa TRICOM na kaya mo magpabagsak ng gobyerno na sinabi mo naman talaga, bakit ka kasi nandyan? Kung wala kang sinasabi, dito mo sabihin. Kung malinis yung konsensya mo, umuwi ka. Yun lang naman yun. Diba? Kung malinis yung konsensya mo, wala kang ginagawang masama, umuwi ka. Kasi hanggat nagtatago ka, walang maniniwala sa'yo. Parang sinasabi ni... Walang maniniwala sa'yo, lumantad ka. Lumantad ako eh. Linakas ako yung loob ko, kinalaban ko kayo kasi alam ko na tama ako. Parang sinasabi... Kaya lumabas ka. Kung wala kang balak pabagsakin ng gobyerno, bakit ka nagpondo? Bakit ka nagpondo ng EDSA, ng mga tao? Matay. Ng pera. Nagpaka ako
siya ng 1,000 tao. 250 pesos per tao. Oo. Sa EDSA, kung ayaw mong pabagsakin, di ba? Nag-uusap tayong dalawa, may screenshot ako. Ako, patay. May ebidensya. Oo, tinatanong mo kung ano bank account ko, hindi ko binigay sa'yo. Nako. Oh, paano pag binigay mo yun, di gagamitin ebidensya Bakit mo ako binibigyan ng pera? Oh. Bakit ka nagpapahanap ng 1,000 tao Oh. para pumunta sa EDSA? Hindi ba para pabagsakin ng gobyerno? Tama. Alam mo, bakit ka naging lawyer? Oo nga naman. Bakit ka naging abogado kung ganyan at